Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, gusto ko lang mag-react dito ho sa inilabas po na listahan, mga pangalan po ito ng mga kalihim po, ng iba't ibang departamento po mga kabida ng Marcos administration, na kung saan yung kanila pong resignation po ay ni-reject po ng Pangulo, mga kabida. Kasi ho, medyo na-surprise po ako dito, Kasi ang buong akala ko po mga kabida, meron pong pagbabago ho sa kanyang gabinete, Kasi yun yung kanya hong sinabi, na gusto ho niyang mag-recalibrate po, sa kanyang gabinete po mga kabida dahil ho dun sa resulta po ng eleksyon. Batid po ng Pangulo po mga kabida na hindi ho nagustuhan ng taong bayan yung ginagawa po ng kanyang administrasyon for the past 3 years, Kaya yun yung nangyari po sa eleksyon. Hindi ho nanalo halos yung kanya hong mga kandidato na inendorso po mga kabida, lalong-lalo na po sa pagka-senador. Di man lang po yung nakapasok po sa Magic 12 po mga kabida, At yung mga vital cities, yung mga key cities po ng Pilipinas kung saan po ay mga kaalyado po ng Pangulo, yung mga tumatakbo po doon, yung tumakbo po doon mga kabida, natalo. Okay, kagaya na lang po ng Maynila. Yung kanya hong manok po doon mga kabida, ito hong si Mayor Hani Lacuna, pinataob po mga kabida ni Mayor Isko Moreno na manok ni Vice President Sara Duterte, sa Cebu. Ito hong si Gwen Garcia. Ang inaasahan po, mananalo po ito by a landslide kasi ho, balwarte po ng mga Garcia ang Cebu, Plus, meron pong endorsement mula sa Pangulong Marcos. Ang nangyari po, disgrasya po mga kabida, Tinambakan po ni Pambari 4 itong si Gwen Garcia. Yun yung shocking masyado, na pagkatalo po, ni Gwen. And of course, Davao City. Tinambakan po ng binagsakan po ng katakot-takot na pera, Ito hong kampanya po ni Carlo Nograles po mga kabida, left and right yung mga ayuda po na binigay po doon ho sa mga taga Davao City. Pero wala, hindi ho pinansin yung ayuda, Tinanggap lang po ng taong bayan po, Tinanggap lang po ng mga taga Davao yung ayuda. Pero ang binoto po ni na mga kabida, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka yung ka-line up po ng dating Pangulo. Okay, so in short, hindi ho naging effective yung ayuda na ibinigay ho ng mga kaalyado po ni Pangulong Marcos doon po sa mga constituents po ng dating Pangulo sa Davao City mga kabida. So yun, isang indikasyon po na hindi ho nagustuhan talaga ng taong bayan yung mga programa po ng Marcos administration for the last 3 years. Okay? Mga kabida. Kaya yun, nag-decide po ang Pangulo na mag-recalibrate. Yun nga ang lumabas po parang walang pagbabago ho, mga kabida. Kasi ho, kung ano yung mga tao na pinag-resign po niya mga kabida, okay, sa kanyang gabinete, yun pa rin yung kanyang inabsorb. Okay? Since ito hong mga taong ito, hindi ho nag-perform kasi hindi ho naramdaman ng taong bayan yung ginawa po ng Pangulo for the past 3 years, sana pinalitan po niya ito ng bago. Wala. Ito, mga listahan po ito. Pangalan po ng mga miyembro po ng gabinete ng Pangulo na nireject yung kanilang mga resignation letters, mga kabida. DA Secretary Francisco Tio Laurel, DAR Secretary Conrado Estrella, Deputy Secretary Juan Edgardo Sani Angara, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Teodoro Herbosa, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOT Secretary Maria Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Aguda,
DOTR Secretary Vince Dizon, DPWH Secretary Manuel Bunuan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, PMS Undersecretary Elaine Masukat, MMDA Chairperson Romando Artes, Minda Chairperson Leo Tesoro Magno, Presidential Advisor for Mindanao Concern Secretary Antonio Ceriles, BIR Commissioner Romeo Lumage Jr., BOC Commissioner Bienvenido Rubio, Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Ayun, yun yung mga pangalan po kung saan yung kanila pong resignation po ay nireject po ng Pangulo. Ibig sabihin, mananatili ho sila sa kanilang posisyon under Marcos administration for the last 3 years para ho sa termino po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida. The rest, medyo nasa limbo yung kanila pong posisyon po mga kabida. Kagaya na lang po ni Secretary Eduardo Anyo na hanggang ngayon hindi po natin nakita yung kanyang pangalan dito. Okay? Tapos yung iba, hindi pa po natin nakita yung pangalan po. Gadon. Okay? Larry, wala pa po dito. Okay, yung naunang batch po na inilabas na ni-reject po ng Pangulo yung kanilang resignation Ito hong si DOJ Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, ES Lucas Bersamin, mga kabida, Defense Secretary Gilbert Chodoro. Okay? Although yung sa Department of Foreign Affairs parang na-demote yun. Ginawa nila permanent representative to the UN, Ito hong si Enrique Manalo. At yung kanya hong USEC po ay naging kapalit po niya bilang secretary po ng Department of Foreign Affairs, mga kabida. Okay? So, yun po, ang tinanggalan po na malinaw dito sa kanya hong gabinete, ito hong si Solgen Guevara at tsaka ito hong si Prospero De Vera, na chairman po makabida ng Commission on Higher Education. So dito sa dalawa, may mga speculation po na parang target talaga ng Pangulo na tanggalin yung mga Duterte appointees. At ginawa lang po niya itong mass resignation kuno para lang po hindi ho halata at ma-justify yung pagtanggal ho makabida ni Pangulong Marcos doon po sa dalawang mga Duterte appointees. Kaya nga ito hong si Anyo medyo namimiligro daw Baka siya daw yung isusunod ng mga kabida na matanggal at tanggapin yung kanya hong resignation na kanya hong sinabmit po sa Pangulo po mga kabida. Parang gusto na po akong maniwala po doon ho sa speculation po mga kabida na baka meron lang talagang tinatarget ang Pangulo na specific ho na miyembro po ng kanyang gabinete na gusto ko niyang paalisin pero hindi lang po niya kayang ikompronta directly mga kabida, kaya idinaan po niya dito ho sa mass resignation po mga kabida ng mga members ng kanyang gabinete, diba? Kaya nga nung tinanggap yung resignation po ni Prospero De Vera, ni Solgen Guevara mga kabida, doon ko po na pagtanto na talagang gusto ho nilang palisin ito hong mga Duterte appointees mga kabida. Baka po ito hong si Anyo next casualty po ito kasi hindi pa po natin nakita yung pangalan po niya mga kabida. Okay? Hindi pa po natin nakita yung kanya hong pangalan. So, anong ibig sabihin mo dito? Nagsisinungaling ang Pangulo, Anong ibig sabihin mo dito? Sinungaling ba ang Pangulo, mga kabida? Okay? Now, kayo na po yung humusga dyan, mga kabida. Basta sa akin po wala Hindi ho tayo aasa na meron hong pagbabago sa natitirang 3 taon po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Unless kung mag-step up ito hong mga cabinet members po niya na ni-reappoint po niya ngayon. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa ho nila
for the past 3 years na hindi ho naramdaman po ng taong bayan, sana po mag-step up po sila dito at iparamdam nila sa taong bayan na andyan po sila. Okay? Andyan po yung mga departamento po ng gobyerno. Okay? Para at least ma-appreciate po mga kabida ng taong bayan yung ginagawa po ng Marcos administration. Ganun lang po kasimple yun. Okay? So, yun. Hoping for the next 3 years, magkakaroon na po ng magandang resulta. Ito hong pag-reappoint po mga kabida ng Pangulo sa mga secretary po niya, okay, sa iba't ibang mga departamento po ng Marcos administration po mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para update po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.